Kapag pinagsama mo ang kalmadong ilog at tahimik na kapaligiran sa iisang campsite, payapang camping experience ang mabubuo. Throw the bags in the bag, hit the road before dawn. Sa puso ng Tanay Rizal, sa gitna ng mga nagtataasang kabundukan at dalisay na agos ng ilog, matatagpuan ang isang camping spot na magbibigay sa iyo ng kakaibang camping experience. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather, laughing in the dark till we lose our voices, hearts set free in the small. Sa bawat mga tanawin dito ay may iba't ibang kapanatagan sa isipan. Hiwagang binibigay ng campsite na ito. Kaya hindi ko na kayo bibitinin pa. Ako nga pala si Clyde at kung camping at adventure ang hanap mo, tara, sama ka sa aking kwento. Burn marshmallows on sticks, smoke tangled in my hair. You point out shapes in the stars like they were always ours. Welcome na naman sa panibagong episode, panibagong camping at adventure dito sa ating YouTube channel. Dito tayo ngayon sa Tanay Rizal at meron tayong pupuntahang campsite, isang private campsite na naman ulit yung isi-share ko sa inyo na dito lang malapit sa Metro Manila, mga around 1.5 ride lang mula sa Metro Manila papunta dito sa magiging spot natin. At actually malapit na lang dito sa kung nasaan tayo ngayon. 30 minutes na lang mararating na natin yung sinasabi kong campsite. Ito yung magiging ruta natin. So mula dito sa kung nasaan tayo ngayon, meron na lang tayong 36 minutes papunta dun sa magiging spot natin. Kung mapapansin nyo, wala tayong cellphone holder dito sa ating harapan, dito sa ating handlebar ng motor natin. Kasi kinokonek ko lang dito sa aking intercom, dito sa aking bagong Freedcon Hero Pro intercom. Diyan ko nalalaman kung saan ako liliko, kung saan ako pupunta kapag ka nagmamapa ako. Itong gilid ng kalsada bago lumiko papasok ng Barangay Daraitan, mayroon ditong magandang spot na pwede nyong tambayan kahit papano, pwede mag stop over dito. At kita nyo naman yung signage, diba? May nilagay na silang signage na nagsasabi kung ano yung dapat gawin kapag pupunta dito o tatambay dito. Nakasulat yan sa Tagalog, kaya pakiusap na lang, sundin nyo naman o basa nyo naman. Dito pero kaya naman ng NMAX natin. May malaking bato. One hand pa more. Yung maingay sa likuran natin, yan yung baso natin nakasabit. Sa gilid ng ilog yung campsite na pupuntahan natin. Saktong-sakto, tag-init na ngayon, summer na. Kaya masarap magtampisaw. Malapit na tayo, mga approximately 3 kilometers. Mararating na natin yung campsite. Fold out chairs in a crooked line, cooler buzzing like it's half alive. Shoes kicked off in the patchy grass. We've got all evening for this to last. Let's enjoy this epic spot and the good company. Pass around these stories like a melody. Every laugh, every glance feels like harmony.
ko na dito yung ilog. Malapit na tayo. Wala naman river crossing dun sa mapa, pero nasi-check natin. First time ko talagang puntahan tong campsite at itong ruta na to. Talagang pinin lang natin sa Google Map, tapos pinakinggan lang natin sa ating intercom yung magiging ruta natin, tapos sinundan ko lang. Pero first time ko dito. Wait lang, kung mawala na pala to. Sobrang tagtag ng kalsada. Buti nakita ko palaglag na yung tsinelas ko. Tignan lang natin. Ayun oh, lapit na malaglag. Tignan natin. Lapit na tayo eh. Ito yung ating aquasis. Hindi siguro malalaglag yan. Ito yung maingay kanina pa oh, ating baso. Oh, 200 meters na lang daw. You will arrive at your destination, sabi ni Google Maps sa ating intercom. And kagandahan kapag ka nagnanavigate tayo ng hands free, wala tayong intindihin kundi makinig lang sa ating mapa. 200 meters. Ito yung best time para pumunta sa ganitong mga campsite kasi tag-init na at tuyo yung mga ganitong trail. Ayun no, kapag ka maulan, lusak yan. Kaya perfect time talaga yung ganitong season para pumunta sa mga ganitong spot. Ah, ito na yata yun. Ano ba yun? Ito yun siguro yun. Ah, ito na nga, Campwell. Ito na nga. Ayan, may nakalagay Campwell. Yung ating views dito. Oh, palusong. Uy. Kontik lang sumabit. Saan tayo magtatanong? Marada muna tayo dito. Pagtanong. Grabe. Check natin sa kabilang side. Zipper on the backpack, key in the front door lock, sun leaking through the curtains, coffee steaming, ticking clock. We're tracing out a new map on the back of a receipt. You laugh across the kitchen, bare feet on cold concrete. Let's start the adventure with calm vibes. Just a turning of the sky. We'll draw our directions as we drive. Slow hearts, open eyes. Let's start the adventure. Nakapili na ako ng spot at sa tingin ko ito yung best spot para sa akin. Kung bakit ko nasabing best spot, kasi dito sa ating bandang kaliwa, nasa katabi na natin yung CR kaagad. Tapos dito naman sa kanan, meron tayong maliit na pahingahan. Merong cottage dito na may swing. Kaya ito yung magiging spot natin sa gitna. Nandito yung ating motor,
Tapos dito tayo maglalatag ng ating shelter. Tapos sa baba nito, ayun yung ating view, yung mismong ilog. Kaya ito yung best spot kapag magka-camping ka dito, especially kung moto camping. Itong side na to yung kunin mo. Ganda ng view natin. Set up na tayo ng ating magiging shelter. At sa pangatlong pagkakataon, magko-cot tent ulit tayo. At ito yung ating mga kagamitan. So mapapansin nyo dun sa pinaka-last natin na camping, yung nagpunta tayo sa isang campsite sa Tanay Rizal din. Napakalaki nung ating bag na bitbit. Ngayon, cot tent pa rin yung gamit natin, pero ito lang yung ating dala. Kung bakit naging ganyan yung ating setup at kung bakit natin napagkasya yan, i-share ko sa inyo ngayon. Ito yung gamit nating motor ngayon, ating pangbalagbaga na NMAX. At gaya na sabi ko, cot tent setup tayo, o cot tent yung gagamitin natin bilang shelter para sa camping natin ngayon. At kung mapapansin nyo, konti lang yung bitbit natin, unlike sa naging previous na camping natin kasama yung ating cot tent, napakalaki ng bag natin. Ganito yung ginawa kong diskarte. So pinaghiwa-hiwalay ko yung mga parts ng ating cot tent para may salansan ko siya na maayos dito sa ating motor. Una-una ginawa ko, sineparate ko yung mismong tent. Lahat, wala akong nilagay doon kundi tent lang dito sa carrying bag na to ng Desert Fox. Kung mapapansin nyo, ayan, napakaliit lang niya, di ba? Yan ay yung inner tent at saka yung fly tarp. Yan lang yung laman yan. So yung mga pole, pegs at mga tali, sineparate ko para ganyan lang siya kaliit. Ngayon, ito yung problema, yung ating cot bed. Kasi alam naman natin, ang cot bed ay napaka-bulky talaga. Kaya ang ginawa ko, hiniwa-hiwalay ko din sila. At ito yung nangyari. Andito sa side natin, ito yung lagayan talaga natin ng mga pole kahit anong tent ang dala natin. Ang ginawa ko, yung dalawang mahabang pole na sinusuksok dun sa pinakatela ng cot bed, dito ko nilagay. Kasi hindi siya kasya dito sa ating main compartment, dito sa U-box na ating NMAX. At ang kasya dito sa U-box na ating NMAX, yung tatlong frame para dun sa paa ng ating cot bed. So ito yung ilalim ng U-box natin. Pasensya na at medyo makalat to. Ayan yung ilalim ng U-box natin. Kung napansin nyo, ito, yan yung tatlong pirasong paa natin dun sa ating cot bed. Tapos the rest ng mga pole na dun sa ilalim. Ganyan ko sinet up yung aking cot tent. Pinaghiwa-hiwalay ko para mapagkasya ko siya at mapaliit ko yung mga dalahin ko. Kaya kung nagko-cot tent camping ka, o di kaya kahit anong mga tent, mas ma-advise ko sa inyo na paghiwa-hiwalin mo yung parts nila. Mas madaling i-pack, mas madaling ikarga sa nagmomotor, lalo na kapag moto campers ka. Yan yung ginawa kong style para magkasya dito sa ating mga lagayan, dito sa ating motor. Lahat ng parts ng cot tent, kasama na yung mga iba nating gamit pang camping. So andyan na lahat, panluto, mga bisa natin, tapos yung mga pang video natin na equipment, andito na lahat sa isang pack na isang setup na yan ng ating motor dito sa mga nakakarga dito. Simulan na natin mag-setup dito sa napili kong pesto, pero hindi ko na i-detalye yung pag-setup ng cot tent sa episode na to kasi nagawa ko na yan nung nakaraang camping natin. Check nyo na lang dito sa ating channel. Hindi ko pala nabanggit doon sa huli kong vlog na dapat ganito yung orientation nitong frame ng paa ng ating cot bed. Dapat sad face daw yung kanyang palatandaan. Ayan. Hindi siya nakaganyan. Kasi kapag ganyan yung orientation nyo, pakita ko lang sa inyo. Kapag ganyan daw yung orientation ng inyong frame sa kanyang paa, hindi daw maglalak itong pinaka lock nung bed natin.
set up na natin yung ating cot bed. Ito na yung ating shelter para sa camping natin ngayon. Katabi natin yung ating motor. Tapos dito sa likuran natin, yung napakaganda at napakalinaw na ilog. Isa sa mga nagustuhan ko sa cot tent ay itong ilalim niya. Kasi pwede mong maging lagayan ng mga gamit. Ayan, sinalansan natin dito yung ating mga ibang kagamitan. Tapos yung iba naman, yung importante, ay nasa loob ng ating cot tent. Ito na yung ating magiging setup at tulugan ngayong gabi. Ilatag ko na yung aking makapal na kumot kasi wala pa tayong inflatable na bed. Isa to sa mga magandang CR na nakita ko sa mga campsite. Tingnan nyo yung puno. Hindi nila pinutol, talagang sinama nila sa structure ng CR. At itong glass. Habang gumagawa ka ng transaction mo dito sa kanilang CR, pwede mong matanaw yung napakagandang view ng ilog dito sa glass na to. Hindi ko alam kung one-way mirror to, pero siguro ay wala namang makakita sa'yo sa ganong kalayo. Pero ganda. Stick tong ginawa nila sa CR. Talaga hindi nila pinutol yung puno. Ayun yung campsite. Andun yung spot natin. Tapos andito na tayo sa mismong ilog. Kapag titignan mo sa mapa, yung ilog na to ay parte ng Agos River. So mula sa pinanggagalingan ng Agos River pababa dito sa Daraitan, ito yung ilog na yon. At dito sa side na to, ito yung side na hindi masyadong marami ang campsite at hindi rin masyadong crowded, kaya magandang pumesto dito. Medyo challenging lang yung naging kalsada, naging ruta natin, pero worth it naman, di ba? You showed up with 2 backpacks. Medyo malakas na yung agos dito. Punta lang tayo dun sa medyo malalim na parte para makapaglublob tayo. Gagawa tayo ng agos. Pero kaya naman lakarin. Dito medyo kalmado na yung agos ng tubig kasi may batong nakaharang. Dito tayo mapesto. Dito tayo maglulublob. We don't need a plan. Follow every curve like the lines in our hands. If the banks keep changing, we'll just change with them. Where the river leads us, call that home again. Isa sa mga senyales na nagsisimula na yung summer season kapag lumilitaw na yung mga ganito sa ilog. Kahawig niya yung ilog na napuntahan natin dun sa may Infanta, kila Nanay Minda. Kasi meron ditong parte na buhangin. Yung napuntahan kasi natin dun, para siyang beach na merong ilog. Parang ganun yung style niya. Meron din dito. Ito, meron ditong buhangin na akala mo nasa beach ka. Tapos tingnan mo yung ilog, parang dalampasigan. You were the river, always running. I was the spark in the cold.
Legit na buhangin yan. Ano kaya ang teorya sa ganito, no? Ba't kaya nagkaroon ng mga ganito sa ganitong lugar? Ilog naman siya. Yung bato, oo. Talagang given na ang bato ay makikita mo sa ilog. Pero yung buhangin na ganito, makapagtaka, no? Paano sila napunta dito? Ano kaya yung teorya dyan? Journey of water and fire. Oh, dito maganda maligo. Ito yung sinasabi ko na medyo malalim. Pero meron ding mababaw lang dito. You hate the thunder, I chase storms. You save the plants, I forget. You fall asleep with the curtains open. I make a wish on the jet. Our journey of water and fire. You pour, I burn, we rise higher. You cool my rage, I light your sky. Two little forces learning to fly. Our journey of water and fire. Maganda magbabad dito sa side na to ng ilog, yung may parte na buhangin. Hindi ganun kalamig yung tubig. Medyo maligam-gam nga eh. Tapos may mababaw lang na parte. Sarap lang ganito, maglublob ka lang tapos nakatanaw ka dun sa kabundukan. Sarap pakinggan nung nagastas ng tubig. Nakaka-relax. You cool my rage, I light your sky. Two little forces learning to fly. Our dream, water and fire. Sobrang effective nitong aqua shoes. Ito yung ginamit natin kanina habang nag-iilog tayo. Napaka-useful nito lalo na ngayong summer na. Kapag may mga water activity kayo, pupunta kayo sa ilog, sa beach, magagamit nyo talaga to. Napaka-komportable sa paa. Tuwa nga ako eh. Nung nag-ilog tayo kanina, hindi man lang ininda ng paa ko yung mga batong tinapakan natin. Plus, meron siyang ganito. Extra cushioning na pad na ilalagay dito sa ano. Kasama na siya dito kapag binili nyo. Yan. Napakaganda ng material. Hindi halatang mumurahin. Pero effective siya. Kung gusto nyo bumili ng aqua shoes, nasa product link lang. Click nyo lang tapos pwede na kayong order. Kasama na to, yung cushioning niya na removable. Bago tayo magluto ng ating dinner, magko-coffee muna tayo. Kape muna tayo na may halong tableya para medyo may pagka-chocolate yung ating kape. Tapos sinaluan na natin ng condensed milk, pampatamis natin. At yun yung pinakagatas niya. Tapos terno natin dito sa ating paboritong merienda, yung hopia. Perfect match. Tapos napakaganda ng view natin dito habang nagkakape tayo. Footprints in the morning dew.
backpack hanging off one shoulder, thermos coffee, sky turned blue, breath a little cloud in the colder. I'm venture, calm as nature, moving but my mind feels still. Every step a small new chapter, every hilltop soft as a quilt. My venture, calm as nature, let the river rewrite guilt. Nag-start ako magsayan ng kanin, tapos ito naman yung magiging ulam ko ngayon. Isda, piprituhin natin. Tapos bumili ako ng pangsawsawan, meron akong kalamansi, tapos sili, sibuyas, tapos toyo. Ito yung ating magiging dinner, pritong isda, tapos mainit na rice. I-ready ko muna tong aking magiging sawsawan. Meron tayo ditong kalamansi. Siya nga pala, kapag ka naghahanap kayo ng camping knife, ito yung masasuggest ko sa inyo. Kasi hindi lang siya basta camping knife, multi-tool din kasi siya. Ito yung pinaka knife niya, pero marami pang ibang functions to. Ito, merong gunting, tapos dito, ayan, marami pa yan sila. Dito nakatago, ayan oh. Hindi lang siya basta camping knife, meron pa siyang ibang mga gamit. Kaya kung naghahanap kayo ng camping knife, ito yung masasuggest ko. Luto na yung ating ulam. Ito na yung ating pritong isda, tapos with matching white rice na bagong luto. Yung ating sawsawan, lagyan na lang natin ng toyo. Naka-prepare na rin naman yon. Yan, kain na tayo. Bago pala tayo kumain, may gusto lang akong i-share sa inyo na nahanap ko online. Ito na siguro, kung hindi man ito yung pinaka the best, isa na to sa pinaka the best na utensils na ma-order nyo online na pang camping. Napaka-compact lang niya. Ito lang yung lagayan nyo. Tapos matutuwa kayo sa laman nito kasi kumpleto na siya. Kapag binuksan nyo, meron na siyang kutsara at tinidor. Magtataka kayo kung bakit ganito kaliit. So, kaya siya maliit dahil meron pa siyang handle na separate mong kukunin dito sa lagayan. So, ito yung kanyang handle, tapos may butas siya dito. Doon may susuksok yung pinakadulo ng kutsara or di kaya ng tinidor. Tapos, meron ka ng regular size na kutsara. Tapos, sa tinidor naman, ganun din ang gawin mo. Shoot mo lang doon sa pinakabutas. Meron ka ng regular size na tinidor. So sa loob ng maliit na lagayan na to, meron kang regular size na kutsara at tinidor. As in, kasing laki siya nung ginagamit natin sa bahay. Yan, 2 piraso na magagamit mo sa camping. Kutsara at tinidor. Meron pa siyang tinatago dito sa likuran. Yan. Kapag binuksan mo siya at inangat mo to, meron siyang ganyan. Siguro familiar kayo sa ganyan. Yan ay chopstick. Magtataka uli kayo kung bakit napakaliit naman ang chopstick na yan. Pero meron silang sikreto dyan. Kunin muna natin tong pinaka-tip, yung metal. Tapos kunin natin tong plastic na to. At meron yung deroskas na pagdudugtungin mo silang dalawa. So meron ka ng regular size na chopstick. Galing, ganda nitong product na to. Tuwa ako. Nasa product link yung item na to. Pwede nyo orderin. I was drunk, everything that I knew.
want. I was young, make me feel alone. And I don't. Lagi ko nang dinadala to. Sarap pala na may unan sa camping. Hindi kasi ako mahilig magdala eh. Ang ginagawa ko lang, binabalot ko lang yung mga extra kong damit ng towel. Tapos yung ginagawa kong unan. Pero nung nagsimula ako magdala nito, napaka-komportable palang matulog. Compact lang din naman siya kapag deflated. Kaya madaling dalhin. Morning. Late na naman yung naging gising natin. Sarap kasi matulog. Time check. 7. Hindi na ako nag-jacket. Kasi kaya naman yung lamig. Tolerable naman. Tsaka may maalong naman tayo. Tibay talaga ng ilaw na to. Mula kagabi, ginamit na natin siyang ilaw. Tapos, ito yung pinaka lampshade natin. O ilaw natin magdamag. Pero, meron pa siyang 5%. Walang patayan yan mula nung binuksan natin na bandang alas 6 ng hapon. Tapos, pagdating natin ng bandang alas 9 ginawa na nating red light. Hanggang ngayon meron pa rin siyang 0.5 5%. Kaya sulit na sulit talaga tong ilaw na to. Pakamura lang, 190 pesos kung hindi ako naghahamali. Sulit. Nandyan sa product link. Sarap na ang ganitong gising. Yung bubungad sa yung tunog ng mga ibon, tunog ng ilog, tsaka minsan ihip ng hangin. Sarap. Nakaka-recharge talaga. Okay din tong campsite na to. At nasolo natin yung campsite. At ito pala yung technique kapag gusto mong kaunti lang yung kasabay mo sa campsite, o di kaya posibleng masolo mo yung campsite. Pumunta ka ng Sunday hapon, tapos mag-overnight ka hanggang Monday. Kasi kadalasan ng mga campers umuuwi na ng Linggo, tapos Monday, dahil babalik na sa trabaho yung mga tao, wala na magkakamp yan. Tayo yung sumaliwa dun sa schedule. Kasi yung pasok naman natin ng Monday, hapon pa naman. Kaya the best yung ganung araw ng camping. Sunday, tapos tatawid ng Monday. Solong-solo mo yung magiging spot mo sa mga private campsite.
Kung hindi man lagi, mataas yung chance na konti lang yung magka-camp sa mga araw na yun. Solid yung naging spot natin ngayon. Sa likod lang ng ating cot tent ay pwede mo nang pagmasdan yung napakalinaw at napakagandang ilog. Tapos solong-solo pa natin yung spot. Ibang ingay na maririnig talaga kung di kapayapaan lang. Ito na yung ating simpleng breakfast ngayon. Pero special naman yung ating view kaya okay lang. Morning dust on my boots, coffee steam in the wind. You laugh, the crooked tooth. Sun gets brighter again. Under open skies, we got nothing but time, nothing but time. Every mile we drive, your hand in mine, your hand in mine. If the map burns up tonight, we'll still be alright under open sky. Throw the bags in the back, mat folded. Who needs that? Windows down, singing off key, snack crumbs all over the sea. Happy camping it is, burnt marshmallows, sticky lips, telling secrets to the stars, laughing loud like who we are. Oh, happy camping it is, mismatched socks and muddy kicks. If this is all we ever get, I'm good with that. I'm good with this. Maraming salamat sa panonood at sa pagtapos ng video na to. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating camping at adventure. At siya nga pala sa mga nagtatanong sa details ng mga private campsite na pinupuntahan ko, ilalagay ko yan sa description ng bawat video. Check nyo lang, nandyan yung pangalan ng campsite, location at yung rates na binabayaran natin. At kung concern nyo kung kaya ng scooter dito sa campsite na pinuntahan natin, dito sa Campwell, kaya naman basta dahan-dahanin nyo lang yung trail. Maraming salamat ulit at hanggang sa susunod nating camping at adventure.